Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Taurus, we have the Emperor energy. Maganda to kasi si Emperor is about stability. So, most likely, ang pagkakaabalahan ninyo ngayon or pagkufokusan ninyo is establishing something. And in this case po, pwedeng pag-establish sa trabaho, pag-establish ng inyong financial future, maaari na meron kayong plano or gusto mong siguro mag-establish or magsimula ng bagong pagkakakitaan, no? Negosyo or gusto mong mag-invest, mga ganun. So kaya good luck sa'yo kasi you will be focusing more on laying a solid foundation, no? Sa mga areas of life na pinipili ninyong gusto ninyong maging established kayo dyan sa sitwasyon na yan. And si Emperor din, this is a person of authority. Kaya po pwede na kayo ay po pwedeng mapopromote kayo into a position of authority or maybe may mga dealings kayo with a position or with a person na nasa position of authority. Mga manager, mga consultants, ganyan, mga opisyal ng gobyerno. So, maaaring meron kayong ganong pakikipag-usap, no, na gagawin around this time. This is also about organization, no, na Taurus. Kaya baka ang iba din sa inyo, um, isa din sa mga pagkakaabalahan ninyo ngayon is pag-organize ng mga bagay-bagay, kunyari sa trabaho ninyo, or sa negosyo ninyo, or siguro physical, no, na organization ng bahay. Baka mag-aayos kayo, magre-renovate, ganyan, magliligpit, magde-declutter, yung mga ganun ba. So, kaya medyo parang baka mabibisi, no, si Taurus. So, what else? We have the Seven of Cups. May mga multiple opportunities na po pwedeng dadating. Po pwedeng related yan, no, dito sa pagkakaabalahan ninyo kay Emperor. Baka merong opportunity dito ng bagong income stream, pwedeng ganon na yun ang pagkakaabalahan ninyo or maybe yun ang iti-take advantage ninyo, makakatulong sa inyong plano, na pag-lay ng solid foundation in terms of your trabaho or finances, no? But yeah, yun lang, wag lang kayong ma-overwhelm, no, sa mga oportunidad na to kasi maaring hindi lang ito iisa. Pupuwedeng dalawa, tatlo ang pupuwede ninyong pagpipilian or more than that. So, focus lang kayo kung ano yung pinaka-target ninyong gawin, ano yung pasok na pasok sa criteria ninyo, then yun, pag-isipan ninyong mabuti. Okay? Para hindi kayo ma-overwhelm. So, what else? We have the Ten of Swords. Si Ten of Swords, this is ending and beginning, no? Um, Tatapusin mo na dito yung ano mo, yung parang you're going to cut cords between you and kung ano dito yung nagpahirap sa'yo in the past. Kasi kung nakikita ninyo yung card, yung itim na yan, that is the negativity, no, that surrounded you for quite some time. Maaaring nagkaroon kayo dito ng problema in the past at pwedeng naloko kayo kasi betrayal card ito no. Ako nakikita ninyo yung lalaki nakadapa, lahat ng swords nakatusok sa likod niya. So ibig sabihin yan na parang tinraidor, no? Merong nagtraidor sa'yo, pwedeng meron ng loko sa'yo, merong nagmanipula sa'yo, merong, as in, parang biniktima ka talaga, no? You are caught unaware at that time. Kaya, kung meron mang ganong sitwasyon kayo na nangyari noon, siguro for the longest time, 'di ba, nahirapan kayong makabangon, as in, kasi siyempre hindi mo siguro sukat akalain na mangyayari ito sa'yo or gagawin ito sa'yo ng someone, 'di ba? Kaya parang mabigat, 'no? Mabigat ang bitbit ninyong bumigat yung inyong pakiramdam talaga dito for quite some time.
Pero ngayon, maaaring nare-realize nyo na it's about time na for you to bounce back in your life. Panahon na para kumawala ka na dyan sa darkness na yan para makapag-move on ka na sa buhay, makapag-focus ka ng muli sa sarili mo para mas maging maayos na yung buhay ninyo. 'Di ba? Kasi maaaring naapektuhan ka dito in a very negative way at nahirapan kang mag-move on from that situation. Kaya ngayon maganda na maaaring ma parang mabubuhayan ka na ng loob ngayon na tumayo na sa pagkakalugmok, 'di ba? Kasi tignan mo yung yung darkness, halos nandun na, lumabas na yung tubig, lumabas na yung bundok, yung araw, sumisikat na yung araw sa buhay mo. So, parang unti-unti nagiging positibo na ngayon ang takbo ng pag-iisip mo. No? So, which is really good para na makapagsimula ka na ng bagong buhay. It's about time na for you to start bouncing back in life, 'di ba? At tapusin na yung yung lungkot, yung sama ng loob na nagkaroon kayo diyan, no? Kaya good luck sa Taurus. At ayan na, bumagsak na. So we have indecision. I use my intuition in all aspects of life. That is really good, lalo-lalo na sa mga panahong nahihirapan magdesisyon si Taurus. Ang sandalan ninyo is yung intuition ninyo. Kasi yung intuition natin, that is a divine guidance. No? Yung mga impormasyon na nare-receive natin or pumapasok sa ating intuition, that is guidance from the divine. No? Kaya hindi kanyan ililigaw, no, sa kung saan, but that is going to lead you towards the right decision. Lalo-lalo na ito, no, kasi maaring marami kayong pagpipilian, kaya po pwedeng ito yung pagkakaanuhan mo. Ito yung sitwasyon na um, pwedeng malito ka, no? So, we have patience. I accept that everything happens in divine order. Alright? So, this is nice kasi magkakaroon ka ngayon dito ng ah, pagpa pagpa-practice kumbaga, no, ng pasensya, 'di ba? Importanteng importante, no, na maiintindihan ninyo na matuto kayong magpasensya at matutong magantay at maintindihan ninyo na lahat ng bagay, no, sa mundo, lahat sa buhay natin, everything happens in divine order and timing. Kasi nga, 'di ba, bakit nagkakaroon tayo ng mga delay sa buhay, 'di ba? May mga bagay na ginagawa natin ang lahat nag-e-effort tayo ng bonggang-bongga, pero despite all the effort na ginagawa natin, hindi pa rin nangyayari ang mga bagay na gusto nating mangyari, hindi ba? Kaya it's really, best if we just surrender everything to God, or surrender everything to the divine. Kasi, 'di ba? Everything is according to the divine order and timing anyways. So, ang gawin lang natin, lagi tayong makinig sa kanyang intuition, sa ating intuition, lagi tayong makinig sa kanyang gabay para sa atin, no? Para na magawa natin accordingly kung ano yung gusto niya, 'di ba? Sundin natin yung niya, yung bulong niya sa atin through our intuition para na kasi kapag tayo nagsusurrender sa divine universe, sumusunod tayo sa gabay niya, sumusunod tayo sa agos ng buhay, mas nagiging smooth sailing ang lahat, hindi ba? Wala tayong stress, kahit alam nating may problema, pero sumusulpot na lang yung solusyon, 'di ba? Mas nagiging mabilis ang pagpasok, no, or pag-attract natin sa mga solusyon sa problema. At saka, mapapansin ninyo, no, na kahit may problema kayo, the day go by na magaan ang pakiramdam, no? Because God is there to help you, 'di ba, na maging magaan ang journey mo. May katulong ka sa pagbibitbit nito, no? So, yun, kaya patience, be patient. Okay? So we have relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Kasi when you are projecting positivity, when you are projecting positive energy, ang maa-attract mo talaga sa buhay mo is positivity din, no?
Kung ang mga taong kung ang pino-project mo happiness, love, positive energy, yung mga taong mapupunta din sa'yo, yung merong gano'n din, 'no? Kung ano yung kind of energy na nilalabas mo out into the universe, gano'n din ang mga tao, 'no? Gano'ng klaseng tao din ang dadating sa'yo. Kasi yun ang yun din, same energy din ang maa-attract mo, 'di ba? Positive energy will attract positive people, beautiful people, mga mababait din, 'di ba? Pero kung negative ang energy mo, siyempre ang maa-attract mong, mga tao diyan, yung nandiya diyan yung mga marites, 'di ba? Pasensya na, pero gano'n talaga. Positive will attract positive, good things, 'no, good people, good situations, and negative will attract the same, okay? Negatibo din, hindi masyadong magagandang bagay or pangyayari, 'di ba? Kaya piliin natin 'no na mag-project ng positivity lagi so that good things, swerte, 'yun ang dadating. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.